Sa Ukay-Ukay store na ito sa Cubao, Quezon City, pagkabukas nila ng alas 9 ng umaga, nagdagsaan ang mga tao matapos i-anunsyo ng may-ari nito ang kanilang pamigay sale. Pero teka, hindi pala mga damit ang kanilang ipapaukay, kundi itong bulto-bultong gulay. At hindi lang daw ito pamigay sale, ha? Meron pa dito. Dito na siya. Dito. Ayan. Literal kasi itong pinamimigay for everyone. Ang pasimuno ng pa-healthy ayuda na ito, si Chad na may-ari ng nasabing Ukay-Ukay store. Noong 2021 po, namigay din po kami ng gulay sa aming old store twice. And then ngayon, inulit po namin siya noong April dito sa Cubao, then ulit na naman po sa Imus. Ito na po ulit, pangatlong time na po ulit this year. At dahil nga raw sa kinakaharap nating krisis ngayon, ang diwa ng bayanihan muli niyang isinabuhay sa pamamagitan ng palibreng gulay fresh from Benguet. Alam naman po nating lahat na may crisis sa oil. Medyo bumaba na yung oil pero it's still expensive for our farmers. Nakita po nila, mama, yung situation po doon na madaming nakatambak na cabbage. So naisipan po nilang tumulong ulit sa farmers as we've done this initiative multiple times before. Nasaksihan daw kasi mismo ng kanilang pamilya nang minsang pumunta sa Benguet kung paanong tone-toneladang gulay ang nabubulok at itinatapon na lang sa isang tabi. Instead po na itapon po ng mga farmers or pabayaan na lang pong masira yung gulay, binibili na lang po ng Fashion Depot yung vegetables nila at saka dinidistribute po sa communities. Nahirapan daw ang mga magsasaka sa Benguet na ibiyahe ang kanilang mga produkto dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Nagka-oversupply po ng vegetables sa Benguet, sa Ifugao, Mountain Province. Tsaka po, doon po bumagsak yung prices ng vegetables. Ganun na lang daw kalapit sa puso ng pamilya ni Chad ang Benguet farmers dahil tubong sagada raw sila. At ang kanyang mga magulang, dati ring mga magsasaka bago pasukin ang ibang negosyo. Naisipan po nila mama pumasok sa ukay business. Doon po sila mama nag-grow. Then while growing, naiisipan din po nila mamang tumulong sa mga nangangailangan. Oh, ito po. Kami plastic. Dito kayo. Dagdagan pa. At ang panata nila, sa paglaki ng natatanggap na biyaya, damihan din ang tulong sa kapwa. Before kasi maliliit lang po yung binibigay namin, mga 7 tons, 8 tons. Ngayon nag-increase na po siya to 30 to 40 tons. Ang sustansya ng pagtulong ng pamilya ni Chad, nakaluwas din dito sa syudad. Eto na nga at mamamahagi na naman sila ngayong araw. Aakalain mong tila isang blockbuster movie ang pila sa labas ng kanilang ukayan. Ang kapuso nating si Ana Joy, matyagang pumila matapos mabalitaan sa kanilang lugar ang pamimigay ng libreng gulay. Hindi po namin ma-afford minsan mabili dahil sa kakulangan ng budget. Malaking kabawasan na raw sa mga gastusin ni Ana Joy ang libreng gulay, lalo pat nalalapit na ang muling pagbubukas ng klase. Ito pong pagkain na ito ay malaking tulong na po ito sa amin kasi aabot po ito ng hindi lang 2 araw para pang-ulam-ulam naming pamilya. Ang senior citizen namang si Aling Leticia, hindi alintana ang init ng panahon. Sumugod at nakipila rin. May mga kapitbahay ako na pinuntahan sa bahay. Sabi niya, Nay, punta ka doon. May nagbibigay ng libreng gulay. Sana ko, nagsabing panganak. Ay, kapawa naman. Ito sa akin. Sayang yan, di ba? Grasya ng anak mo. Ayon kay Nanay Leticia, malaking tulong ang ganitong pamamahagi ng libreng gulay dahil sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.
Sayang din, blessing ng Panginoon yan, di puntahan ko. Siyempre yan, lalo sa panahon natin, magulo ang bansa natin dahil sa nangyayari. Hindi natin malaman kung anong sitwasyon nating mangyayari sa darating na panahon. Ang mga nakatanggap ng libreng gulay, labis-labis ang pasasalamat sa pamilya ni Chad. Malaking tulong kasi makakatipid eh. Siyempre, para hindi ka na gaano magbibitig gastos pang iba. Mahirap ng buhay, mahal yung mga bilihin, lalo yung gasolina. Aabot na to ng mga 2 araw, 3 araw. Ang pamilya ni Chad, malaki raw ang pasasalamat sa kanilang ukayan business. Dahil daw kasi sa biyaya nito, nagkakapondo sila para tumulong din sa ibang tao. Kung nakikita po kasi naming nakangiti sila, masarap din po sa pakiramdam kasi nasasayahan po kami na nakakatulong kami sa mga nangangailangan at nakakapagpakain pa po kami. It's time to help each other. Most especially na may crisis ngayon, kailangan po nating magtulungan talaga. Ang kwento ni Chad, nagpapatunay na sa panahon ngayon, buhay pa rin sa puso ng mga Pilipino ang pagtulong. Dahil ang tunay na lakas ng isang bansa, hindi lang nasusukat sa tibay ng loob, kundi sa kakayahang umalalay sa kapwa. Feel Good Saturday! Yan ang hatid namin sa inyo ngayong Sabado dito sa Good News. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Dating mag-asawang 2 dekada ng hiwalay, muli kayang magsasama para sa graduation ng anak? Napayak ako sa stage. Sobra yung joy na feel ko. Na parang, eto na yung parang inantay ko for almost 20 years. Chicha, but make it healthy. Ito ang Mongo Chips for you. Hindi ko akalain na ang munggo is pwedeng gawing munggo chips pala. Hindi lang pala siya pang gulay talaga. Pwede rin pala siya pamalit para maging parang snacks natin. Proud tatay moment dahil sa pagka-clown at magician, napag-aral ang kanyang anak. Handa ko po talagang gawin lahat para sa kinabukasan po ng mga bata. Mapasaya ko po sila tsaka masustain ko po talaga lahat ng kailangan nila sa buhay nila. Ang ultimate wish daw ng estudyanteng ito, makasama sa kanyang graduation ang kanyang mga magulang na 2 dekada ng hiwalay. At sa kanya ng graduation, ang bata napaiyak. Bakit kaya? Gaanong kadalas mong nakakasama ang iyong mga magulang? Ang naaalala ko po ay si tita po yung kumuha neto kasi mahilig po siyang mag-capture ng moments. Atong picture po na naka-shades ako, si tita din po ang kumuha during her visits po sa akin. Ito po yung nagregalo po sa akin si Papa ng Barbie. Sa pagtatapos ni Nicole sa kolehiyo, ang makasama sa entablado ang mga magulang, graduation gift na raw para sa kanya. Ang mga magulang niya kasi, 2 dekada ng hiwalay. Kaya gano'n na lang ang iyak niya sa gitna ng kanilang picture taking. Teenagers pa lang daw nang magkakilala ang mga magulang ni Nicole na sina Temi at Royd sa Aklan. From Manila talaga ako. Tapos, nag-transfer kami doon for college. So, merong subject na mag-classmate kami. Typical naman daw na magnobyo at nobya sina Temi at Royd. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, si Temi nabuntis. Hindi talaga ready. At the age of 19, dala ng kabataan. Hindi man handa, wala naman daw papantay sa kaligayahan ni na Temi at Royd nang makita ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Pero dahil mga batang naging magulang, tutol daw noon ang kanilang magulang na sila'y magsama. Just so happen na bata kami, nagiging involved na yung parents namin. Para mabuhay silang mag-ina sa Maynila, kinailangang magtrabaho ni Temi bilang medical secretary. Dahil sa trabaho, napilitan siyang iwan ang anak sa mga magulang sa Aklan. Samantala, hindi rin daw madalas makasama ni Royd ang anak noon sa Aklan.
Bali, yung bata pa siya, binibisita namin siya kay lola niya doon sa Altabas. Kasi si Nicole doon lumaki sa Altabas. Medyo malayo, mga 1 hour something yung biyahe. Kahit malayo sa mga magulang, lumaki naman daw ng maayos at mapagmahal si Nicole sa piling ng kanyang lolo't lola. Pili ko yung mga naging sacrifice niya po sa akin is yung oras na tinake niya para palakihin po ako and yung efforts po na binigay niya po sa akin. Lumaki man sa broken family, ni minsan hindi raw nagkimkim ng galit si Nicole sa mga magulang. Maging sa kanya-kanyang pamilya ng kanyang Papa Royd at Mama Temi, malapit din naman daw siya. Sa akin po, they're the best. They're the best parents I've ever had. Sabihin man natin na hindi ko sila kasama. Pero hanggat makakaya nilang suportahan ako, sinusuportahan po nila ako. So, kahit ganon, hindi sa akin naparamdam ni Mama tsaka ni Papa na neglected ako. Puno man ang pagmamahal sa puso si Nicole, hindi rin daw niya maiwasan na malungkot paminsan-minsan. Hindi naman sa inggit in a negative way, pero syempre parang naglolong ka din naman ng care ng parents mo. Syempre iba pa rin yung care na nandyan yung mom mo and yung father mo na magkasama talaga. Kaya sa kanyang graduation, ang tanging hiling daw ni Nicole, makasama ang kanyang parehong mga magulang. Humihirit lang ako sa kanya na, "Pap, punta ka graduation ko." Gaganon lang. Tapos sasabihin niya lang yan sa akin na parang, Nick, wala kasi magbabantay sa lolo mo eh. Or kung hindi naman, mahal kasi yung ticket. Sabihin ko lang, okay po, Papa, sige po. Sila tita na lang. Mga ganun na lang po ako. At sa araw nga ng graduation ni Nicole, present ang kanyang ina, lola, at mga tita. Hindi na raw niya inasahan ang pagdalo ng ama. Pero laking gulat niya na dumating ang ama. Sobrang saya ko po na nandun siya. Ito na rin daw ang naging daan para sina Temi at Royd muling magkausap. Peace bomb, gano'n. Kamustahan, gano'n. Ikaw na yung umakit sa stage, sabi kong gano'n, para magsabit ng medal kay Nicole. Communication as of April 11, 2026. Buyok Nicole Venice Bellarmino. Best in research. Grabe po yung joy na naramdaman ko. Andun silang dalawa. Parang enough na nga po sa akin yun. At ang tanging hiling na makumpleto ang pamilya, dream come true, sealed with a family picture. Napayak ako sa stage. Hindi na ako nahiya nung mga time na yun kasi sobra yung joy na feel ko. Na, okay na. Eto na yung parang inantay ko for almost 20 years. O teka, hindi pa tapos ang graduation present, Nicole, ha? Ay, Nick, alam mo naman na matagal din tayo hindi nagkasama. College lang, nagkasama tayo ng college ka. Alam ko maraming moments sa buhay mo na hindi mo ako kasama, hinayak ng mama. Marami akong na-miss out ng mga events sa school. Pero alam mo naman, yung pinakahihintay kong moment is yung college. Yung makaakyat sa stage. Proud na proud ako sa'yo. Honey, congratulations. Hindi mo lang alam kung gaano kami kasaya. At we are so proud of you na nakapagtapos ka na mag-aaral. Kahit broken tayo. Mag-focus ka na sa goals mo, sa trabaho mo. Lagi mong tandaan, mahal na mahal ka namin. Mag-iingat ka palagi. I love you. Ay, thank you po. Ito rin ang munting graduation gift ng Good News. Naging proud po kayo sa akin, sa mga na-achieve ko. And hindi lang naman po para sa akin yun, of course. Para din po sa kanila. Sabi nga nila, the most valuable thing in the world ay ang oras. Kaya ating ilaan ang panahon para sa pamilya at iparamdam kung gaano natin sila kamahal. Anong ulam nyo kahapon, mga kapuso? Isa ba kayo sa mga Nakimunggo Friday?
Yung mainit-init at umuusok-usok pa. Wow! Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang munggo hindi na lang masarap iulam? Abay, pwede rin daw lantakan at imeryenda? Wow! Mahilig din ba kayo sa chicha? Huwag na raw mag-worry dahil may chicha na rin daw na mas pina-healthy. Sing sarap at sing yummy pero good for your health. Ang Mongo Chips. Dito sa Sariaya, Quezon, ang pinapapak ng mga tao, Mongo Chips. Chicha, but make it healthy ang peg dahil mayaman lang naman daw ito sa protein, fiber at nutrients na good for digestion. Ang may pakulo niyan, walang iba kundi si Cedric, na hands-on welding trainer ng isang training center sa umaga at certified Mongo Chips maker naman sa gabi. Graduate ng Teacher Education, major in TLE or Technology and Livelihood Education si Cedric. Ito rin daw ang linya ng kanyang tinuturo bilang trainer. Nung bata po kasi kami, tinrain na kami ng magulang namin na humanap ng pagkakakitaan. Dahil hilig ang pagluluto, ito na rin daw ang naisipan niyang gawing stepping stone. Ever since po, mahilig na po talaga akong mag-embento o magluto-luto sa bahay. Nung nagsagawa ko ng research, chips po yung mas madaling ipadala. Sumubok ng iba't ibang chips hanggang nitong Setyembre ng nakaraang taon, nabasa niya raw online ang tungkol sa potensyal ng munggo para maging chips. Minsan umaabot po ako ng alas 12, madaling araw, bago po matapos sa pag-imbento o pag-develop nitong nitong Mongo Chips. Tapos ang kahihinatnan lang po ay mauwi lang po sa hindi maganda yung lasa. Pero si Cedric, hindi raw susuko kahit pa lumuhod siya sa mga butil ng munggo. Matapos ang ilang subok, na perfect niya ito. Pumatok naman daw ito sa halagang 89 pesos per pack. Aminado raw si Cedric na hindi naging madaling pagsabayin ang pagtuturo at pagnenegosyo. After kung mag-out sa work, siguro pahinga po ako ng at least 1.5 hour and then saka po ako nagpo-proceed dito sa production area namin. Pinaghalo-halo ang mga ingredient hanggang mabuo ang dough. Ito na po ang kalalabasan ng ating dough. After po masahin, ipa-flatten naman po natin ng mano-mano using rolling pin. And after that, isasalang na po natin sa machine. Hiniwa para mas madaling kainin. After that, isasalang na po natin sa kumukulong mantika para maprito na po yung ating chips. Hinayaang mag-golden brown, tsaka hinango para lagyan ng flavoring. Merong barbecue, cheese, sour cream, spicy at yung classic version. First time ko makatikim nito, sir, kasi ang masarap ang lasa niya, crunchy. Mas masarap siya kung may suka, bagay sa suka na may sili. Nung una, hindi ko akalain na ang munggo is pwedeng gawing Mongo Chips pala. Hindi lang pala siya pang gulay talaga. Pwede rin pala siyang maging pamalit para maging parang snacks natin. Ang mga katrabaho niya, proud na proud naman daw sa kanilang kasamahan. Hindi man ganun kalaki pero at least nakikilala na unti-unti yung kanyang business. Sa ngayon, kumikita ang Mongo Chips business ni Cedric ng 10,000 pesos kada buwan. Hindi raw bahay o lupa ang kanyang mga naipundar, kundi mga kailangan para mapalaki ang kanyang negosyo. Way to go, Cedric! Mongo Chips po. Gusto ko po sana makaabot sa ibang bansa nang sa ganon, maipagmalaki po natin bilang isang Pinoy na tumatagos po o lumalagpas po sa Pilipinas yung ating produkto. Naway magsilbing inspirasyon si Cedric sa atin mga kapuso. Huwag matakot sumubok, kahit pa sa gabutil ng munggong pag-asa. Pwede pa rin bumuhos ang grasya. Ang pagpapalaki at pagpapaaral ng anak, parang magic trick din yan. Kailangan ng diskarte, tiyaga, at minsan extra pangkayod. Pero para sa mga magulang, kayang gawin ng kahit anong show, maibigay lang ang magandang kinabukasan ng mga anak.
Handa ko po talagang gawin lahat para sa kinabukasan po ng mga bata. Mapasaya ko po sila tsaka masustain ko po talaga lahat ng kailangan nila sa buhay nila. Kaya gano'n na lang ang pasasalamat ng anak na ito matapos ang kanyang enrollment sa pribadong kolehiyo. Ang kanyang ama kasi, naitaguyo daw siya sa pagpapayaso. The man behind everything. Thank you sa paglaban kasama ko for a better future, Daddy. Pangarap na school at course ng anak, natupad ng isang ama dahil sa kanyang pagka-clown at magician. Siya si Lawrence o mas kilala bilang The Better Show. Alright, are you guys ready for the magic show? Everybody say yes! In demand daw, hindi lang sa lugar nila sa Caloocan, kundi kung saan-saan. From Friday hanggang Sunday po, nagma-magic show po ako. 20 years na po bali akong performer sa kiddie party industry po. Ang pinakamasarap daw sa kanyang trabaho, ang makitang nag-e-enjoy ang mga tao. It's a kind of animal, it starts with letter D. It's a dinosaur? What is dinosaur? That is impossible because dinosaur do not exist anymore. Sobrang sarap makita ng mga tawanan ng mga bata tsaka yung palakpakan po nila. Pero kinagigiliwan man ngayon, ang totoo raw, malayo sa pagiging entertainer ang pangarap niyang trabaho noon. Pangarap ko po makapasok po sa PNPA, makapag-police. Nakakuha na po ako ng application tapos nakapag-exam na. Ang hinihintay ko na lang po yung edad ko kasi 18 years old po bago makapasok. Pero ang pangarap, kinailangan niya munang isang tabi. Sa edad kasing 17, maagang naging ama si Lawrence kay Felicity. Sabi po kasi sa amin, pag may anak ka, bawal na pong pumasok sa academy. Dahil may pangangailangan na si baby, sumubok siyang magpayaso. Dito po sa lugar namin, meron pong isa nag-introduce sa amin ng ganitong trabaho. Kumukuha po sila ng mga assistant. Kami po yung nag-aabot ng mga gamit, tapos nagpe-play ng mga music, naglalagay ng mga lobo sa upuan. Dahil bata pa rin noon, si Felicity, itinago raw niya. Tinago ko po siya ng matagal. Pag may chance lang, tsaka lang po ako pupunta dun sa mama niya para po mabisita po siya. Nakilala po siya ng parents ko. Magpo 4 years old na siya. Pero baby pa naman po siya nun. Ewan ko, baka dinadamdam niya hanggang ngayon. Dahil baguhan, hindi raw kalakihan ang kinikita niya na nasa 200 piso. Nagka-clown na po ako nun pero madalang lang po. Karoon na po ng mga kailangan po para sa kanya, diaper, gatas. Pero para sa anak, lahat gagawin ni Lawrence. Tinaral ko po ng mabuti kung ano yung mga routine nila, kung ano po yung kailangan nila sa party. Hanggang naging leader po ako, ang pinaka-naalala ko po is 300 to 500. Habang lumalaki si Felicity, naghiwalay ang kanyang mga magulang. At napunta siya sa pangangalaga ng ama kung saan nagkaroon din siya ng mga kapatid. Siya yung cool dad. Close kami ni Daddy. Nasabi ko sa kanya lahat, nagagawa namin lahat, na hindi awkward. Si Lawrence, hindi naman daw binigo ng langit. Meron pong isang naka-discover po sa akin. Naririnig niya daw na nag-host ako. Tapos sabi niya, gusto mong i-consider na mag-work sa akin. Ito na rin daw ang nagbukas ng pinto kay Lawrence para mag-level up. Mula sa pagiging clown, to magician and party host. Say happy birthday, Arya! Yeah! Times 20 or times 30 pa po yata yung increase nung sahod ko. Kaya po nalula po ako dun sa offer. Nakabuo ng sariling grupo at mula sa dating paisa-isang daang kita, parang magic na ngang umaabot na sa 5 digits per show ang naiuuwi nila. Sa tulong na rin ni Lord, binigyan kanya ng ibang chance para masustain namin yung needs ng family namin dun sa trabahong ginagawa namin. Uwian na! Done. 3 shows. Pumaldo sa kita pero dahil sa kakakayod, lalo na tuwing Sabado at Linggo, hindi raw maiwasan na malimitahan ang oras niya sa mga anak. Sinasabi ko pa dati noon, buti pa yung ibang bata, yung mga birthday nila, nandun si Daddy. Tapos sabi magkakapatid, minsan na lang maging available siya. May nakakompare ko pa na mas mahal kaya ni Daddy ibang bata kaysa sa amin. Nakakalungkot ma'am actually kasi po pag nakita ko ang ganda ng party nito tapos birthday ng anak ko, wala man lang decoration. Para makabawi, pumupuslit pa raw noon ng loot bag si Lawrence para may maiuwi sa mga anak. Uy, kunin mo yung loot bags kasi yung anak ko ine-expect yan. Pero habang tumatagal po, nakukonsensya na po ako. Ang ginagawa ko po, bago po umuwi sa bahay, bumibili ako sa mga sari-sari store ng mga candies para isipin nila na galing yun sa party. Masaya po kami dyan, nag-aagawan pa kami dyan magkakapatid. Kasi minsan, ang nauuwi niya lang is 1 or 2. Paunahan mo sumalubong kay Daddy. Pero kung meron daw pinaka hindi malilimutang tampo si Felicity sa ama,
moving up, graduation ceremony. Siya yung kasama ko umakyat ng stage. That day niya lang din po sinabi na hindi siya makakarating. Siyempre may konting kirot na sana siya yung nandun. Kailangan ko pong bumawi sa kanila para lang po mawala rin po yung guilt sa puso ko. Saan nyo gusto? Anong gusto mong kainin? Para ma-explain ko rin po sa kanila yung trabaho. Medyo mahirap po at first pero eventually natanggap naman nila na gano'n na po yung setup. Nang magkolehiyo si Felicity, ang napusuan niyang kurso, veterinary medicine. Ang kaso, may kamahalan ito. Medyo nag-aalangan po ako na magsabi sa kanya kasi may pagkamahal. Try ko lang mag-exam. Nakapasa po ako nun. Tsaka ko lang sinabi sa kanya nun, nung pumasa ako. Honestly, ma'am, natakot ako kasi hindi ko alam kung kaya ko siyang i-sustain. Kaya lang po, bilang tatay niya, parang nalungkot po kasi ako na second choice lang yung course na gagawin niya. Meron naman po na public, kaya lang po sa Iloilo, sa Mindanao, sa Baguio. Ako naman po yung nalungkot sa part na yun kasi hindi ko naman po kayang makita siyang lumayo. Dinalingan ko na lang din po siguro sa trabaho, tsaka po diniinan ko po yung dasal. Kumusta na yung boyfriend mo? May boyfriend ka na ba? Kung meron man daw kasi siyang higit na gustong pasayahin, yan ay walang iba kundi ang anak na si Felicity. Sobrang proud po na ganun po yung naging trabaho kasi nga po dahil po sa trabaho na to, nabigay ko po yung kailangan po ng family ko. Kaya ngayong araw, awat muna sa pagpapasaya ng iba si Lawrence. Dahil siya naman ang bisita sa special handaang ito. Yung banding po natin to. Lagi tayo nagkumakain sa labas. So, this is our little thank you gift for you. Pawi din? Yes. Sana po magustuhan nyo. Sige, sige. Surprise! Thank you po. Matapos ang kainan, welcome to hindi better. The good lang. The good showman. Tatry ko lang kung kaya kitang abutin. Blow. 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 Oh, drawing. Blow again. Blow. Dang! Palakpakan naman dyan. Oh, blow. Oh! Sabihin nyo, surprise! 1, 2, 3, go! Surprise! May palutbag pa, ha? Hindi na kami mag-aagawan. Yan, favorite ni Daddy. Honey ba? Favorite po ni Daddy. Thank you so much po dito. Super thank you po talaga sa lahat ng effort at sacrifices mo para sa amin. Malaki na po yung parang naiambag niya sa buhay namin isa't isa magkakapatid. So, promise ko rin po sa'yo na pagbubutihan ko pa para pahinga ka na. Thank you. Group hug. Happy birthday, Daddy! Sabi nga nila, hindi madali ang maging magulang. Pero kapag mahal mo ang mga anak mo, kayang gawing magic ang lahat ng pagod. At para kay Lawrence, sa bawat palakpak na naririnig niya sa party, mas matunog pa rin ang tawag na Daddy. Naway na-inspire po kayo sa good news na hatid ng aming mga kwento. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales. Tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.